few years, civilization is doomed. Wala akong matanaw na kapayapaan sa mundo. Sinikap namin ng mga leader ng United Nations na ayusin at magkaroon ng kapayapaan ng mundo. Bigo kami at ito ang kanyang konklusyon. Unless the world will have a spiritual rebirth or unless a man be born again, within the next few years, civilization is doomed. Hindi magtatagal ang mundo natin ay mawawasak at nakikita natin ang kawasakan ng mundo. Hindi magkaroon ng kapayapaan dyan sa Middle East. Ilang taon na yan na sinikap ng mga leader ng bansang magkaroon ng kapayapaan between the Arab world and the Jewish people. Patuloy ang patayan. Lalo na mga Muslim extremists na bumobomba, nagkakaroon ng mga suicide bombers na yan. At sa iba't ibang bansa, sa Latin America, sa Continental Africa, kahit sa Europe nung panahon, sa England at sa Ireland, ang patayan dyan, sa Mindanao, sa ating bansa, ang immoralidad, ang kriminalidad, yan ang dahilan ay ang sinful nature. At sabi ng isang psychologist, unless human nature or that simple nature is changed, we will have war. At dito sa ating binasa, bakit hindi ko magawa yung dapat kong gawain? Na tama at yung hindi dapat na mali ang siya kong ginagawa. Abang tao ako, sino ang magpapalaya sa akin sa kasalanan ito? Salamat sa Diyos, sa pamagitan ni Kristo, ako ay malaya na. May pag-asa po. At ang pag-asang yan ay matatanggap lamang natin sa pagtanggap, pagsampalataya, pagsuko at pagsunod sa ating Panginoong Kristo. Siya ang nagsabit, uulitin ko, ang sanga na putol sa puno, matutuyo, mamamatay. Ang mundo natin ay tuyo, patay sa spiritual at sa moral. The branch that is severed from the trunk will wither and die. Even so you. Kaya ganun din kayo. Kung putol ang relasyon ninyo sa akin, sa Diyos, ang sabi ng Panginoon, hindi tayo magtatagumpay. Kaya ang katugunan ng magulo at mahirap na mundong ito at kasalanan na ito na gumagapos sa atin ay ang Panginoong Hesukristo. Ang katotohanan binanggit pa sa banal na kasulatan sa 3:8 ng aklat ni Juan, ng unang Juan, 1 John 3:8. He that doeth sin is of the devil, but the Son of God is manifested to destroy the works of the devil. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa demonyo. Subalit na parito ang Panginoong Kristo para wasakin ang gawa ng demonyo. Nung tanggapin ko ang Panginoon, nagbago ang buhay ko. Balikan natin, nang ako'y anyayahan ng aking magulang, ng nanay ko doon sa Bethel Temple, Christ is the Answer, sa Avenida Rizal, sa may UN Avenue na yan. Pumunta ako. Puno ng tao. Humigit kumulang sa 1,000 ang tao. At doon ako lumagay sa kalikod-likuran. Naka-dark glass pa ako kahit gabi. At doon sa aking pakikinig at obserbasyon, napansin kong malaki ang pagkakaiba ng kalang pagsamba sa aking kinagis ng pagsamba. Lahat ay kumakanta ng pagpupuri sa Diyos. Lahat ay nananalangin, umiiyak. Subalit ang isang napansin ko ay yung may isang babaeng nagpipiano sa may pulpito habang nagkakantahan. Nung titigan ko siya ay para bagang nagkaroon ako ng amor na siya'y aking ligawan. Dahil sa pagiging marino ko, wala akong steady, wala akong sweetheart. Gusto ko bilang ang edad ko noon ay nasa 24 na. Sabi ko, ito liligawan ko. Para kung sakaling maging steady ko siya, pagbalik ko, meron handa na akong pakasalan na isang relihiyosang babae. At sapagkat relihiyosa, kahit malayo ako ay hindi kakaliwa, katulad na nagaganap sa aking paglalakbay bilang pastor. Nakarating na ako sa iba't ibang bansa ng Europa, Amerika,
Galing ako sa Inglaterra, sa Ireland, sa Greece, sa Italy, sa Belgium, sa iba't ibang bansa at sa Hong Kong at karaniwan ng mga Pilipina o Pilipino na ang mga asawa ay nasa Pilipinas, nasisira ang buhay, nagkakaroon ng kaugnayan sa hindi tunay na asawa. Sapagkat ang iniisip ko, hindi sila relihiyosa. Kaya sabi ko, ang babaeng ito ay aking liligawan upang kung siya maging asawa ko ay hindi ako mangangambang ito'y kakaliwa o kakanan. At yun ang dahilan na ako'y dumadalo doon sa 1 linggong revival evangelistic meeting. At nung makita ng aking nanay na hindi na ako inaanyayahan at kusang loob na akong dumadalo, aba ay nagpuri na ang nanay ko sa Panginoon. Ang sabi niya, "Oh Diyos ko, salamat po at hinipo niyo na ang aking anak." Na hindi niya naabot na ang dahilan ng aking pagpunta ay dahil doon sa babae na iyon na siyang humipo ng aking pansin. Subalit dala ng ang aking magulang ay talagang nananalangin ng gayon na lamang. Humigit kumula sa 2 taon, ang nanay ko ay nagpipray na ako'y mabago. At yan ang nais kong ibahagi sa inyo. Maliwanag ang katuruan sa Biblia na ang tao ay dapat manalangin at huwag manlupaypay. Doon sa mga anak o asawa o bahagi ng pamilya na may problema, ang sabi ng Panginoon, "They that seek me shall find me, if they will search for me with all their hearts." Ang sino mang taong hahanapin ang aking mukha, ako'y masusumpungan. Kung hahanapin ako ng buong puso. At ang sabi pa ng Biblia, "Call unto me in the day of trouble, I will deliver thee, thou shalt glorify me." 50-15 ng awit po yan. Tumawag kayo sa aking mga napapagal, na bibigatan, at kayo'y aking tutugunin at ako'y inyong pupurihin. At dahil doon sa panalangin ng aking ina, at nagpasalamat na dahil tinugon ang kanyang dalangin, bagaman sa maling kaisipan, akala niya ang pagpunta ko'y dahil doon sa kanyang dalangin, dahil sa ginawa ng Diyos. Pero dahil nanalangin ang aking ina at nagpasalamat, mula doon sa likod ng mga upuan, doon sa 1 linggong pakikinig ko, para akong namamagneto na unti-unti na may nadadama ako na iba sa aking kalooban, na parang nauunawaan ko at ang Espiritu ng Diyos ay nangungusap sa akin. Kaya mula sa likod, gumit na ako at doon sa mga 2 araw humigit kumulang na matatapos na